Yung next naman is about cylindrical shell method. So, sa case na to, ang ginagamit natin is yung strip na gagamitin natin is parallel siya dun sa axis of rotation. So, unlike yung before, yung disc and washer, ang strip na kinukuha natin, lagi siyang perpendicular dun sa axis of rotation. So, this time, perpendicular or parallel naman siya. So, yung formula na ginagamit natin dito, so, wag na natin siyang i-derive. So, yung formula na gagamitin natin dito is 2 pi r h dr. So, magbigay na lang tayo ng example. So, ito na lang nasa figure dito. So, ito na lang. So, for example, meron tayong given figure. So, meron tayong given figure na pag ganito. So, ito na lang. Yan. Then, ang gusto natin is i-rotate natin siya along y-axis. So, kung ni-rotate natin siya along y-axis, so, ang mangyayari, reflect lang muna natin siya dito. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, ang pinipili nating strip, sabi ko nga, parallel siya dun sa axis of rotation. So, kung parallel siya dun sa axis of rotation, kuha lang tayo ng strip dito. For example, ito yan. So, ito niyan yung edge natin. Yung edge natin, itong part na to. Ibig sabihin, sa case na to, ang edge natin is yung y upper minus yung y lower. How about yung sa R niyan? Yung R natin dito is the distance between nung rectangle or nung strip natin and the axis of rotation. So, ito yung R natin. So, ano ba, sa case na to, for example, hindi, sabihin na natin, ah, hindi, sa case na to, ang R natin, so, eto lang, yung rectangle na to, ano yung current location ng rectangle natin with sa x-axis? So, magiging lang yung x minus yung sa axis of rotation. So, lagay ko na lang xa or axis of rotation. Ayun, yun lang naman yung kailangan natin gawin. Tapos yung sa dr, since vertical strip yung ginagamit natin, ibig sabihin, yung movement is along x-axis. So, dx yung gagamitin. So, pagbaligtad naman, so, for example, ganito yung figure natin. So, for example, ganito. Ayan. Tapos gusto natin siyang i-rotate sa axis, sa y-axis. So, reflect ko lang muna. So, yung cylinder pala na ma-form dito is parang ganito niyan. So, pati yung vertical strip dito magre-reflect. So, parang ganito niyan yung figure natin. Ayan. Tapos nagbabago niyan yung R. Kaya nga DR tayo dito change in R. So, pagdating naman sa kung nirorotate naman natin siya along the x-axis or around the x-axis. So, yung edge natin, dapat niyan, horizontal strip tayo. Kasi nga, pagdating sa, yan, ito niyan yung magiging disk natin.
Ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. So, yung age natin dyan is yung age, ito yung age niya natin, yung height ng mismong cylinder. So, ang age niya natin dyan is x right minus x left. Pagdating naman sa R, ano yung current location niya? Ito kasi yung tinitignan nating R, yung distance ng strip natin. So, ano yung current location niya at Y? Minus niya dun sa uh, axis of rotation. Eh, ang axis of rotation natin kasi kung horizontal yan, ibig sabihin, y is equal to constant. So, y is equal to axis of rotation or y minus y of axis of rotation. Pero syempre, pwede naman magkabaligtad yan. Depende dun sa figure. Then, since horizontal strip yan, yung movement natin along y-axis. So, pagdating pala dito, ang limits natin, tinitingnan nyo lang dun sa original figure. Hindi nyo kino-consider yung buo. Kasi nga, ang R natin is imomove lang natin siya along x-axis dito lang sa part na to. Try na tayo dun sa example para mas makita natin. So, yung example number 1 dito, actually yan din yung first example. First example natin dun sa this method. So, try natin. So, find the volume of the solid generated by the area bounded by the curve y is equal to x squared, the x-axis, and the line x is equal to 2. So, na-solve na natin yan. Ganito na, i-drawing ko na mismo yung figure. So, rotate daw natin siya around the x-axis. So, pag dinrawing natin yan, magiging lang ganito. So, na na-solve na natin kanina. So, drawing ko na lang yung mismong figure. Ayan. So, rotate lang natin siya along x-axis. So, reflect lang natin siya sa baba. So, ganito yung magiging itsura niyan sa baba. Pero this time, ang gagamitin natin is cylinder. Cylinder method or cylindrical shell. So, kung ang axis of rotation natin is along x-axis, ibig sabihin yung strip na kukunin natin is horizontal. So, ito yung kukunin niya natin. So, reflected lang siya dito. So, parang yung magiging cylinder natin, ganito yung itsura niya. Ayan. So, huwag ka nang... Ayan. So, pagdating dito niyan, kailangan natin, dun sa formula kasi meron tayong 2 pi integration of RH dr. So, dun sa formula natin, 2 pi RH dr. So, pagdating sa R natin, lagi lang naman yan from the strip, yung vertical strip natin, papunta dun sa axis of rotation. So, ito yung R niyan natin. From vertical strip or from the horizontal strip, papunta dun sa axis of rotation. So, ang R natin yan, since hindi naman, wala naman tayong equation para dito eh. So, ibig sabihin, y upper lang yan. So, ang lalagay lang yan natin is y minus 0. Since alam natin, di ba, ang equation natin para sa mga horizontal is lagi lang y is equal to constant. So, since ito, nagmo-move yan from baba papunta sa taas, so, ang lagi lang natin ginagawa is ine-equate lang natin siya sa y. So, kung ano man yung current position niya dun sa y. Minus yung y lower. Ang y lower kasi natin sa radius is yung,
x-axis lang. So, kaya minus 0. Ibig sabihin, ang r natin is just equal to y. So, how about yung h? Yung height niya natin is the height nung na-form nating cylinder. So, ang height niya is etong part na to. Ibig sabihin, ang height natin is x right minus x left lang. Pero since ang movement natin is along y-axis, kasi nga horizontal strip tayo, yung formula natin is 2 pi rh dy. So, ibig sabihin yung equation natin for r and h dapat in terms of y sila. So, kaya yung nakuha nating r is y lang. Yung sa h niyan, x right minus x left. Dito wala tayong problema. Ang equation natin dito is x is equal to 2. So, ang x right natin, 2 na yan. Ang x left, ang equation kasi natin dito is y is equal to x squared. So, ang x left natin is x is equal to square root of y. So, ibig sabihin, ang h natin is 2 minus square root of y. So, apply na natin sila dun sa formula. Meron tayong 2 pi. Integration of r. Ang r natin is y lang. Ang h natin is 2 minus square root of y. Then, ang dr natin, dy na. So, paano niya natin kukunin yung sa limits? So, pagdating sa limits, huwag kayong papalito. Kasi kahit na horizontal strip yan, hindi natin bibilangin simula dun sa starting position hanggang dun sa dulo. Ang gagawin lang natin dun sa strip is from the axis of rotation hanggang dun sa dulo. So, from this part, hanggang dun sa dulo. Kasi nga, reflected lang yan dun sa baba. So, kung ganun yung ibig sabihin niya, 2, 4 kasi dito, tapos 0, 0. Ibig sabihin niyan, yung limits natin from 0 lang hanggang 4. Hindi siya from negative 4 to positive 4. So, kasi yung strip na kinuha natin dyan is the change in the radius. Change siya ng dr siya. Hindi siya yung, unlike kasi dun sa disk, di ba dun sa disk, kung wari, ito yung kinuha nating dx, i-move natin yan from starting point to end point. Yun yung kukunin nating area. Pero since ito, cylinder yung figure natin, kung minove natin yun sa baba, ano yung mangyayari? Parang paliit lang siya ng paliit. Parang ang ginagawa nyo pagdating sa cylinder, ina-add nyo to, ina-add nyo yung sa second part, yung sa next cylinder, and then yung next cylinder, and then next cylinder. Ganun yung ginagawa pagdating sa cylindrical method. So, yung movement niya, nung limits natin, is from the axis of rotation lang hanggang dun sa dulo. So, ayusin lang natin to, 2 pi. So, 0 to 4. 2y lang to. Then, ayusin na natin, y times square root of y is y raised to 3 over 2. So, pwede na natin siyang ma-integrate. So, meron tayong 2 pi. Then, 2y squared over 2. So, y squared na lang to. Minus y. 3 over 2 plus 1 is 5 over 2. Then, over 5 over 2. Or, gawin na natin siyang 2 over 5. From 0 to 4. So, obviously, lower limit natin is 0. So, para solve lang natin yung sa upper limit. So, meron tayong 2 pi. Or, yung upper limit lang pala. So, meron tayong 4 squared. Minus 2, 4 raised to 5 over 2 all over 5. So, ang makukuha natin is 16 over 5. So, meron tayong 2 pi multiplied by 16 over 5 pi, or final answer natin is 32 pi over 5 cubic unit. So, kung babalikan natin yung answer natin kanina, dapat same lang yan. So, check natin. So, ito, same lang naman. Kahit alin yung gamitin yung method,
Pero syempre, dun kayo sa mas madali talaga. Kung pwede siyang disk lang or kung pwede naman siyang masolve gamit yung disk or washer, mas okay yung disk and washer compared dun sa cylindrical. Kasi dito, medyo nakakalito yung sa limits and yung sa pag-form ng R. So, pero ayan, mag-a-arrive naman dapat lagi sa same answer.